Ang total expenditures po for the counterinsurgency program is only 4,050,000 pesos. When the amount utilized is 15,540,000 pesos. Mayroon pong nawawala 10,490,000 pesos. Saan po kaya napunta itong diferensya ng nasabing amount? Ito kasi yung kiniklaim ng grupo ni Sara Duterte. Kaya sila hindi umattend kanina. Ang sabi nila, yung dong hearing kasi is not in aid of legislation. Ang hearing in aid of legislation, kasama po sa mga kapangyarihan ng ating Kongreso, mapa upper house or lower house. Bilang kasama sa kapangyarihan nito, hindi ho pwedeng questionin ng OVP basta-basta ang mga hearing na nagaganap sa Kongreso. Pangunahing mandato ng ating Kongreso, mapa lower house or upper house, ay sumulat ng batas. At paano ho makakasulat ng batas ang ating Kongreso kung hindi sila magkakaroon ng hearing in aid of legislation? Hindi na ho basta-basta pwedeng questionin yan ng OVP. Kung gusto ho nilang questionin, kailangan ho nila yan i-allege sa Supreme Court. It has been our consistent position that a draft bill for consideration must be included in the invitation for information of the resource person. We observe that the subject matter of the proceedings has substantially changed and are no longer germane to the original matter for referral. Ang sinasabi ho nila, dapat binigyan nyo na kami ng draft bill para patunayan na merong hearing in aid of legislation. It's not necessarily the case. Doesn't have to be. Nasa rules ba yun ng lower house? I don't think so. Basta you're invited to a hearing, pumunta ka. Invited ka. Ngayon, meron pa dito na sinasabi, hindi ron lang nakuha yung kanilang, hindi ron lang na-receive yung kanilang subpoena. We reiterate that it is the Committee on Appropriations that has proper jurisdiction on the issues raised. Ayaw nilang sagutin yung issues ng confidential funds sa Committee on Good Government. Ang gusto nila, sa Committee on Appropriations. Usapang budget ito. Hindi naman to usapan ng malfeasance, misfeasance, and non-feasance. Ngayon, mga kakutsero, sumagot ang Kong Luistro. Dito natin makikita yung sinasabi, yung hinihingi ni OVP. Kasi sinasabi ni OVP, hindi pwede tayo magkaroon ng hearing dito sa Committee on Good Government. Dapat sa Committee on Appropriations. Ngayon, may binring up si Kong Luistro. Kung titignan nyo ho ito, 4 po ang programs, di ba? 4 daw ang programs na ginagawa ng OVP sa YLS. Counterinsurgency, abuse prevention and control within schools, anti-illegal activities, anti-extremism and terrorism programs, which I think, hindi naman ito trabaho ng DepEd. Pwede naman itong budget na ito ay ibinigay sa Office of Civil Defense. Si Office of Civil Defense ang nakipag-usap sa DepEd. Saan ba nilagak yung 15 million? Sa kabuuan ba nito? O sa counterinsurgency lang? Kasi, yung certification nakasulat doon, counterinsurgency lang. Okay. Kaya siya naniningil ng sukli. 4,450,000 lang ang nagastos, nasaan yung 10 million? So far, ang sinasabi ni COA, hindi, yung kabuuan na yung binibilang namin. So yung 15 million would be the whole thing. Hindi po pwede yun kasi yung certification isa lang. Dito lang siya sa counterinsurgency. So dapat, kung sa kabuuan yun, dapat lahat to may certification. Kaso wala. However, Mr. Chair, the total of the payment of rewards is only 4,282,000. Again, if we compare this to the total amount of confidential fund, which is 15,540,000 pesos. Ang question, saan naman po kaya nadala itong nawawalang 11,258,000 pesos? Can we ask Attorney Camora, mayroon po ba kayong nakita sa inyong pag-audit? Saan ho ba nagkaroon ng YLS and IEC na hindi consistent sa location ng payment of reward?
Mr. Chair, yung location ng YLS and IEC is based on the certification po. These are the areas covered po nung activities. On the other hand, sa DEP po, yung payment of rewards, pwede po kasing yung informant is nasa ibang lugar or address po kasi niya yon or address niya. That is a personal ano lang po. But actually po, table audit lang po talaga Table audit ng audit. confidential funds. So, it's talaga po kung ano yung sinubmit na Walang choice. documents. In other words, Attorney Camora, you do not pay attention anymore even when the source of information are residing in places far from the site of the Youth Leadership Summits and the Information doon. and Education Campaign. Hindi na po namin pinagtugma your... Kasi ang isa sa mga naging question, sabi kasi nila ng partido ni Sara Duterte, the Committee on Good Government and Public Accountability is without jurisdiction because there has been no determination as to the existence of malfeasance, misfeasance, and non-feasance. Sabi nila, wala namang tayong pinag-uusapan dito na malfeasance, misfeasance, or non-feasance eh. Palagay nyo, yung ginawa ni Sara Duterte doon sa YLS, yung Youth Leadership Summit, na gumastos, humingi siya ng certification for 15 million, pero ang ginastos niya ay nasa 4 million lang. Saan siya papasok? At worst is malfeasance. Sinadya na gastusin ay 4 million lang, binulsa yung 10 million, that's malversation already. Technical malversation, mga kochero, merong ibang pinagtutuunan ng gastos ang isang budget, pero ginastos mo sa ibang bagay, yun naman pwede sa misfeasance yun. Either way, it's corruption, graft and corruption. O sabihin natin, hindi naman sinasadya ni Sara eh. Oo, ginastos yung confidential funds dun sa YLS, hindi naman yung sinasadya na magkaroon ng sukling 10 million. O nasaan yung 10 million? Pag hindi na ilabas, o di misfeasance. Sa YLS pa lang yan. Mga kochero, huwag nyo kakalimutan, ang total amount po ng confidential funds na meron si Sara Duterte, minention nga yan dun sa umpisa ng hearing, ay 612 million confidential funds. Ubos lahat yun. Tapos ngayon, malalaman natin, number one, hindi ino-audit ng maayos. Bakit? Kasi maluwag walang batas eh. Walang batas that will define the correct manner by which the confidential funds should be audited. Paano ngayon isusustain ng partido ni Sara Duterte na ang hearing ay hindi in aid of legislation? Hindi naman kailangan bigyan sila ng draft bill. Una, executive sila. Wala silang karapatan diktahan yung kabila. Legislative yan eh. Kaya nga sila nag-hearing eh, dahil gagawa sila ng batas. Yung ginagawa po ngayon, itong committee, ay isa sa mga pamamaraan para makasulat ng batas. It's kasama ko yan sa kapangyarihan ng ating Kongreso. Alam nila yan, abogado yan eh. Alam ni Sara yan, alam din ni Zulaika yan. Pero syempre, ilulusot nila yung sarili nila. 612 million. Hindi natin alam kung anong ginawa. Eh kung lahat ng transaksyon nila, mamaya may pa nga. Mamaya, mayroon pa tayo isang topic. May mga ghost recipients eh. Hintayin lang matapos tong hearing na to. Tapos, after nito, mag-file na sila ng kanilang recommendation sa DOJ or sa Sandigan or sa Ombudsman. Nakasuha na si Sara. Tsaka yung mga na-appoint sa OVP. Kasi, this is a serious breach of trust. Public office is a public trust. Unahan na lang, Project 101, mauna impeachment or mauna ang plunder. Pero pwede namang sabayan. Pwedeng sabayan. Bakit? Kasi ang impeachment is a political process. It's a question on policy. Yung plunder is a criminal offense. Pwedeng sabayan.